Hello, good morning po. Ang pag-usapan po natin yung pinaka-controversial sa ngayong panahon. Ito pong involved ba talaga si Lisa Araneta Marcos sa kaso ni Tantoco? At nandun ba ang isang tanong pa? Nandun ba siya? Nandun ba siya nang natagpo ang patay si Juan Paulo Tantoco sa loob ng room 504 sa penthouse ng Beverly Hotel? Yun po yung mga tanong ang sagutan. Ngayon, ang konteksto nito kung bakit ko pinlastar ito ay reaction ko lang din ito sa pagsasabi ng palasyo sa pamamagitan ng magandang spokeswoman nila na si Madam Attorney Claire Castro na according to their stand ay fake news daw yung police report na nilabas galing sa Beverly Hills Police Department. So yan po yung isa sa mga mga issue dito. Gusto ko in the interest of search for truth, no? In the interest for the search of truth ay iba-vlog natin ito. At babalikan natin po yung mga kwento. At ang aking pagbabasihan po ay isang mapagpitagang source ng information na si Dean Chase na isang taga Cebu na doon sa LA. Malapit ang bahay niya doon sa Beverly Hills. At isa siya sa mga nakadiscover maliban kay Maharlika patungkol sa pagkamatay ni Juan Paulo Tantoco. Okay. So bago ko umpisahan, dito tayo mag-umpisa sa ipakita ko po sa inyo ang ebidensya na namatay si Paulo Tantoco dahil sa cocaine effects. Ito po yan. Ipakita ko sa inyo yung report ng Beverly Hills Police. So, ito po yun. County of Los Angeles Medical Examiner. Ito binigay din po ito sa Beverly Hills Police Department. So, nababasa ba ninyo? Yan. So, iyan po ang report nakalagay. Juan Paulo Tantoco, date of death, March 8, 2025, age 44. Yan. Tapos, case number 2025-04377. Place of death, hotel. Okay? Next is cause A, cocaine effects. So, yan po, nakita na ninyo. Cocaine effects, naka-highlight. So, tapos, ang case status, open pa rin siya, pero manner ko noon, yung pagka-cocaine effects is accident. So, cocaine effects by accident. So, yan ang investigator po nito ay si Araujo Laura. I'm on a live stream. And then the deputy medical examiner is Dr. Jaburian Rafi. So, ang ethnicity na nakalagay dito kay Juan Paulo Tantoco ay Asian siya. So, other significant conditions at the time na nag-contribute as caused by cocaine effects ay probable atherosclerotic cardiovascular disease. So, yan po ang proof na namatay si Juan Paulo Tantoco by reason of cocaine effects. So, official yan. Hindi po pwede tawaging fake news yan. That's official report. Kaya mali na naman po sila sa pagsinasabi na mag-fake news yun sa Malacanang. Paano ka maniwala, Bernardo? Ito pong katotohanan. Ang pinasabi ko sa inyo, katotohanan po ito. Okay ha? Wala ka naman proof, Bernardo, na sinabi fake news to. Ito, sa website mismo ito ng
website mismo ng County of Los Angeles Medical Examiner. So how can you say that fake news? You open the website. Kung gusto nyo, ibibigay kong ang link ng website, buksan ninyo. O i-copy-paste ko rito ang link ng website. Yan po, link ng website ng Medical County Examiner. So, hindi po yan fake news. Okay? Ulitin ko lang. It is not fake news. I'll defend to death for this. Next is, ang nakalagay dito, bago yan nangyari, dito po nagsimula ang lahat. Pagkatapos ng Manila International Film Festival, anuhin natin yung ibang istorya tungkol sa gasto sa pera, huwag mo natin isama dito. Ang pag-usapan lamang natin yung cocaine party na kung saan namatay si Tantoco at kung saan sabi ng mga testigo na ginather ng Beverly Police, mga in-interview ng Beverly Police, ay nandoon si Lisa all along from the start up to the end. Yan po ang aking i-report. Ang sinasabi lang na PCO lang yan. Sinasabi lang yan ni Attorney Claire, pero hindi po yan totoo sinasabi ni Attorney Claire. First and foremost, wala rin si Attorney Claire doon. Second, siyempre depensa niya yung boss niya. So it started from here, no? Ito po yung tinatawag na nag-dinner muna sila doon sa Noy Beach Bar. Pagtapos sila mag-dinner sa Noy Beach Bar, ay pumunta sila doon sa Waldorf Astoria, nag-party sila. Yan po yung sequence of events. So, dito po sila, i-share ko sa inyo yung kain nila. Nagkumain muna sila March 7, dinner, March 7 ng gabi doon sa kinainan nila sa Noy Beach Bar. Ito po yun. I-share ko ha. Ito po yung kain nila. Yung gabing yan na kumain sila. Katabi po sa kaliwa ni Lisa Araneta Marcos, ang kanya si Juan Paulo Tantoco. Tapos ito, i-play ko na ha. Yan, si Juan Paulo yung isa. Yan. Yan. Ito po si Paulo. Ito po, yung makita niyo yung cursor ko. Ito si Lisa Araneta. Ito si Paulo. So, nakita ba ninyo? Okay. So, kung nakita na ninyo, kumakain pa doon sila. March 7 dinner yan. So, ngayon, March 7 dinner, ipagpatuloy natin. Yan, si Lisa. Next is, nagpatuloy tapos na kumain, nagpatuloy sila dito. Ang foul play man ko nang ninahitabo kay report nila 7 hours na later. Nganong kinanglan yan sila, sumasayaw sila, kumakanta isa. So, yan po yung continuation ng party. Investigahan sila. So, Waldorf Astoria sila nag-party. Kinanglan mo sila itas o kanang if they were under the drugs. O nakaroon nagkagidline na sila. So, sa paniog yun na diri karon sa Tibok, Los Angeles, especially sa kanang Filipino community here in the Bronx. So, in other words, yan na, namatay na siya, no? So, yan, inulit ko lang. So, ngayon, diretso tayo, i-proceed ko sa inyo ang istorya. Itong istorya po, ikikwento ko sa inyo, ito po ay galing sa testigo na in-interview ng investigators ng Beverly Hills Police Department. So, ito po yun. Pero bago ko sabihin ko sa inyo kung saan ko kinuha ang report ng Beverly Hills Police Department. Dito ko po yung nakuha. Sa binasa ni
Dean Chase na isang taga Cebu na abogado sa LA. So, ito po, ipakita ko muna si Dean Chase ng report bago ko isa-isahin ang kwento kung paano napunta sa pagkakamatay. Ito po si Dean Chase na simulan natin dito sa 4. Pinakita niya na ang si Dean Chase dito, nag-report siya nang natanggap niya ang pinadala ng Los Angeles, ng Beverly Hills Police na report sa kanya. So, ito siya. Freedom of information that is really big man in America. You can actually have that information by request as long as you are able to pay a hefty amount of money. So, ibig sabihin yung papel na hawak niya ay binigay sa kanya ng police department nung ni-request niya. Yung police department ng Beverly Hills. And by the way, you guys, before I go through the important information in the documents that I have here in my possession, let me just remind you guys that the information that I will be divulging in this video is very explicit, and I will only be reading information that is only allowed of me to divulge. Because after all, this is still an ongoing case. It's still under investigation. And whatever information that I will be putting out in public may make or break the case. And I really don't want to ruin the ongoing investigation because this is now considered as a high-profile case. And I really don't know what will happen to me after I go through these documents. But it is what it is. I have already made up my mind, and I will be reading it to you guys. So let me go through the first document that I have here. This is actually the last document that I have received from the archives from that police department. And I believe this is the same document that Maharlika has in her possession. And this document has some accounts of what had happened over there, but it is not complete because after all, as what I've said earlier, the case is still under investigation. So this is what I have here. I have redacted some important information on there that includes my complete name, my legal name here in the United States, and my address. So I think this is... Yung pinakita ni Dean Chase yung report galing sa police department na pinadala sa kanya pagkatapos niya ma-request. So, pakinggan natin siya. Napakita ni Attorney Dean Chase, yan po yung abogado, yung dokumento na binigay sa kanya ng police sa Beverly Hills Police. This is what Maharlika has in her possession. So let me read that to you real quick. This letter is in response to your request, the request under California Public Records Act, the act in which you seek a copy of Police Report 2005-000-11805, the electronic request made to the Beverly Hills Police Department, BHPD, on blah, blah, blah. The BHPD has determined that the request in part seeks copies of disclosable public records in the BHPD's possession. So anyway, pinapakita ko lang sa inyo yan para lang ipakita, may pruweba po ako sa aking sinasabi. So anyway, kung gusto nyo panoorin, matagal ko na na-vlog yan, dito nyo papanood, ilalagay ko rito yung link. Okay? Pwede nyo panoorin yan mamaya. O di kaya, dito ko rin ipilalagay ko mamaya sa kanyan, sa aking mga final video. So anyway, bago ko ipagpatuloy, basahin ko muna, Maria Lawayana Laurden, Dr. Toto, mabuhay ka, sa totoo lang tayo. Okay, salamat po at talagang pangangatawanan ko po ito. Ay, kababayan ka pala ng aking asawa na taga Talibon. Maria Lawayana Laurden. Conchita C, totoo yan, binabasag lang ni Claire. Conchita C, ang style ni Lisa parang si Imelda, hilig sa party. Bernardo, ang sabi naman ng Palacio, spokeswoman, fake daw lahat. Ay, hindi na ako maniwala na fake niya kasi may ebidensya tayo eh. So, good morning, Dr. Angel Toto kasi sabi ni Kay Kamaru. So, Wang Buko, kumain nga po sila pero walang pagpatunay na sabay suminghot sila. Ay, siyempre sa kainan, wala namang sumisinghot sa pagkakain, di ba? At sa BBS Las Vegas, Noy Pitch, di ba? Filipino Restaurant Bar yan? Oo, Filipino Restaurant Bar yan. Nalala ko, ang may-ari niyan, yung Mr. ni Ruyina Garma.
na si nakalimutan ko yung pangalan ng asawa ni Miro Vinegar, si Kernel Bilila. Oo. Basta sa vlog mo kato, nakaabang ako. Salamat po, Conchita C. Kay Camaro, fake news daw, sabi ni Auntie Claire. Ben Declamador, Antonio Rafael, bakit yan sila Jingo Ichis? Yan naman ang isang tanong naman niya. Kasi mga artista kasi sila, si Heart Evangelista, artista. So, nandun sila, Manila International Film Festival. Siyempre, alam mo, mga aktor, yan ang kanilang paborito eh. So, Bernard Shaw, siyempre, patago naman kung sumisingot. Wala naman nagsisingot ng mapapakita, di ba? Tama si Bernard. Alangan naman, mag-cocaine sila sa dining table. Sila ang dami tao, gamitin nyo naman utak nyo. Kaya, at nakuha kung nakasingot sila na magkasama, siyempre, patago. So, kay Kamaru, marami silang magkasama. Bakit si Eiffel lang? O kasi siyang pinakasikat doon. Wag mo ko. Dami politiko na Pinoy doon sa event. Si Eiffel talaga pilit nila kasama sa namatay. Siya lang kilalang kilala eh. So, wala naman katibayan nakasama nga sa room at nakita, okay, mamaya i-discuss ko niya, makinig kayo kung paano ang report ng police, ng Beverly Police. Okay, report lang naman ng Beverly Police ito. Maaring hindi totoo. Pero pakinggan nyo ang report nila. Si Bernard Shaw, isa lang gawin dapat para matapos na yung akusasyon ng droga ang first family magpa-hair follicle. Tama, yan lang gagawin nila para gano'n to. Sabi ni Edmond Borsal Beltran, grabe na to. Okay, so ito po ang ating usapan, no? Si D, yung asawa ni Paulo Tantuco, government official, si Dina Arroyo. Pamangkin ni Miguel Arroyo. Presperes, Baya Paabak, Bernard Shaw, kung sa ibang bansa, palang nangyari itong controversy nito, baka nagkagulo na. O kagaya nung asawa ni President Yuon, nahuli sa video na tumatanggap ng Christian Jornabag. Ayun, nagsimula na impeach tuloy si President Yuon. Tapos, fake news daw, sabi ng Auntie Claire, BBS Las Vegas. Mayroon din sa Las Vegas, impeach, mahal mga pagkain dyan sa Filipino foods. So, Lisa Tanaka, matanda na si Lisa Araneta at First Lady pa siya. Imbis magpayo sa kabataan, walang kwentang tao. Kakamaro. Kasi yung First Lady, asawa ng Pangulo, Ben Declamador, ang sinasabi nilang fake news ay ang pag-connect nila kay First Lady. O ito, isa-isa natin. Kay, gandang morning po. Lily Molina, attorney na hold ba talaga sa US? Malamang kasi sa i-report ko sa inyo, nilista na siya ng Police Department na person of interest. Isa sa persons of interest. Andrea Gueco, Mander Mike, Maynard Salvijo, Tisa Miguel, Ernesto Chavez, to Aricodia. Sige. Okay, ito na. Report na tayo. Itong sinabi po ni Dean Chase, tagalin ko na siya para klaro. Nagsimula ang lahat ng kumain sila. Dito sila kumain, ha? Yan. Ay, hindi ko pa. Yung pinakita ko na kanina. Tapos pumunta sila sa isang lugar, nagparty. Pagkatapos, ito, isa-isahin ko. Ito ay ayon sa testigo na kinuha ng Beverly Hills Police Department ng mga investigators ng police ng Beverly Hills. Ito ang isang testigo nila na nilista sa police report. Sinabi rito na nag-umpisa raw ito. Sinasabi nag-umpisa sila sa kumain muna sila, nag-dinner muna sila doon sa Noy Beach. Pagtapos ng dinner sa Noy Beach, nag-proceed sila doon sa Waldorf Astoria. Tapos pumursid sila doon sa Room 504 sa Beverly Hills. At doon sa Beverly Hills, at umabot na sila doon hanggang madaling araw. So, ayon din sa isang testigo na ito, yung napisanta sa isang testigo na to, ha? Ito, yung testigo sa dito.
Sabi ng isang testigo, nag-in-interview ng Beverly Hills Police. Okay ha? Police ito nag-interview ha? Wala, hindi ako gumawa nito. Police Department ito na gumawa nito. Kaya makinig kayo. Sabi niya, yung isang testigong police, sabi niya ay ito. Siya, hindi pinangalanan ni Dinches kung sino yung testigo na to. At ibang kasamahan nila ay nag-dinner muna sila doon sa Noy Peach Bar. Tapos, punta sila doon sa Hotel Waldorf Astoria. At March 7 po yun ng gabi. So pagkatapos ay we have kasama nila si First Lady Lisa Araneta Marcos. So nung dating doon, nakita nila nung nandun na sila sa Hotel Waldorf Astoria, nakita nitong testigong ito na balisa si Juan Paulo Tantoco. Nag-exhibit siya ng sign na stress. Pagkatapos, ang tindi ng pawis, pinawisan ng todo si Juan Paulo Tantoco. At maliban dyan, ay incoherent ang mga salita. Parang hindi mo maintindihan ang mga salita niya. So, iyan po yung nangyari sa kanya. So, ngayon, ang pagkatapos diyan ay disoriented ang mga gagalaw. So, nagsuggest itong testigong ito na perhaps tatawag na sila ng doktor. Pero anong nangyari? Hindi natuloy ang pagtawag ng doktor sapagkat po ay dinownplay po ni Lisa Araneta Marcos. Hindi, wala yan. Parang ganun ba? So, dahil dinownplay, so hindi na tumawag ng doktor. Saan ba ko? Okay. Ba't walang sounds to? Okay. So anyway, tingnan ko. Bakit walang sounds? Hello. May sounds ba ako? Meron na. So anyway, saan ba tayo? So balisang-balisa si Juan Paulo Tantoco at dinownplay ni Luis Araneta Marcos. Si Lisa, ang pangalan niya kasi Luis Araneta Marcos. Sabi niya wala yan. So tuloy-tuloy na sa party. So sabi niya papahingain mo lang. So isang testigo naman na in-interview ng Beverly Hills Police investigator, sabi lalaking testigo, sabi niya, siya at saka si Mrs. Marcos ay magkasama sila alas 10:35 ng gabi, March 7. Tapos, yung oras na yon ay nagpatuloy sila ng kanilang gathering sa penthouse ng hotel. So, umabot sila doon, madaling araw, 1:00 ng madaling araw. March 8 na. So, kumbaga, walang tulugan. Tapos, nung umalis, nagpatuloy sila ng party nung umalis ng ibang mga bisita. So, may isang testigo naman, sabi niya, hindi pinangalanan ni Dinches at nagpaiwan sa party. At doon sila sa room 504. Sa gitna ng oras ng alas 4:05 ng madaling araw hanggang alas 5:15 ng madaling araw ng petsa 8 ng Marso, si Mr. Tantoco ay nagsimula ng konvulsyon. Nako, nagkonvulsyon daw. Tapos sabi niya, nagsuggest naman siya na tumawag ng emergency na doktor. Pero diniscourage naman siya ni Lisa Marcos. Sabi niya, hindi, wala yan. Kasi natural lang daw na behavioran ng isang typical na behavior ng isang reaction to exhaustive recreational substance.
Itong recreational substance, lumalabas po ito yung cocaine. So, isang testigo naman nagsabi, sabi niya, sinabi ito, testigo, nireport ito sa mga pulis, itong mga testigo ito sinasabi na abutan ng pulis ito sa crime, hindi sa death scene na lang, death scene. So, in-emphasize niya na nakita na daw yung biktima na deteriorating ang kondisyon. At nakita niya si Juby na convulsion din. So, kumbaga, kinorroborate na convulsion. At ang convulsion na dumadalas, pabalik-balik, intermittent. At saka hanggang sa nawalan na ng malay. Nawalan ito ng malay, nung napansin niya nawalan ng malay, at that point, ay tumawag na sila sa front desk. That was already 11:05 a.m. So, ibig sabihin, ang napansin natin, alas 4 pa lang na madaling araw, ay balisang-balisa na si may emergency call na para dapat sana kay Juan Paulo Tantoco. Pero hindi na pinansin, hindi sa tumawag. Natural, bakit sila tatawag? Mabibisto sila na nagko-cocaine party sila. Kaya yan ang dahilan kung bakit diniscourage ni Lisa Araneta Marcos ang pagtawag. Interpretasyon ko lang yan, dahilan kung bakit di siya napatawag, baka mabisto sila. So, ibig sabihin, itong mga binabanggit ko, nakabase po ito sa investigation report na binasa ni Dinche sa kanyang blog. Okay. Ngayon, nung umalis na, nung nadala na, dumating na yung mga police, Beverly Hills, na tinawagan ng front desk ng hotel, ay naabutan nila yung mga security officers ng hotel na nag-CPR, nag-chest, parang nire-revive nila, baka mabuhay pa si Juan Paulo Tantoco. Pero, nang pinalitan sila ng Beverly Hills Police na paramedics at sa 12:05 in the afternoon, ay dineklara na nila na deceased na, patay na si Juan Paulo Tantoco. So, pagkatapos yun ay ang nangyari, di nag-imbestiga na ang sinabi naman dito ng Beverly Hills Police, ito yung na-document nila, kinuna nila litrato ang lahat, no? At sa nakuna nila na litrato, ito po yung makikita sa crime scene, hindi naman crime scene, death scene observation. May litrato ito na backup. Nakalagay dito na nilagay sa report na yung responders ng police ng Beverly Hills Police Department ay dumating alas 11:30 ng umaga ng Pitsa 8 ng Marso sa LA time. Sa Pilipinas, May 9 na yan. So, nagkaroon ng initial examination of the living area. Sa living area sila ng hotel room, no? At may evidence pa na natagpuan ang pulis ng ongoing party activity. Tapos, nakita nila, notably, nakitang-kita din talaga sa coffee table, sa loob ng living area, na may isang clear plastic na naglalaman ng white powder. So, supposedly cocaine po yun. So, nakikita. Pangalawa na nakita lang, mayroong preliminary field test na nakapending doon. Number 3 na nakita nila, 3 syringes ng injection na may laman na residue ng puti-puti. So, ibig sabihin, droga yon. At pang-apat, may nakita rin sila ng mga alak, no? Several open and not open bottles of alcohol. So, number 5, mameros of powder residue. Sa salamin, may mga powder residue na nakuha. Number 6, may rolled up bills. Siguro rolled up na pera, binilog-bilog. Hindi ko alam kung para saan yun o para hititin pa, ginamit pang pera na dolyar. Pagtapos, pero walang evidence sa kwarto na may
pumilit pumasok o forced entry o di kaya may struggle sa biktima o di kaya may foul play. Wala sila nakitang foul play. Tapos, pinicturean nila ng LA Police at gumawa sila ng death investigation. At that time, March 8, pending pang toxicology at nung nilabas na lang ni other mga last week ay confirmed na cocaine effects. So, yan po ang totoong kwento na nangyari. Ladies and gentlemen, mga testimonya po yan ng mga testigo na kinuha ng police officers ng police department ng Beverly Hills Police. So, paano niyo sasabihin na fake news yan? So, bahala na kayo kung ano sabi niyo, kung maniwala kayo sa sinabi na fake news o hindi. But then, I stand to the ground that what I am telling you is the truth as coming out from the vlog of Dean Chase as he read the Beverly Hills Police Department report about the incident. So, yan lamang po ang masasabi ko at bahala na kayo po magdesisyon. I will not adapt any opinion pa. Hanggang dyan lang. Sabihin, very clear na nandoon si Lisa. Yan lang pinakakuan ko. Kasi wala akong karapatan o rason na magdududa sa report ng police district. Kasi bakit? Ang report po ng Beverly Hills Police Department ay kagad-agad ginawa. So, lahat po ng bagay, tandaan nyo po sa batas ng ebidensya. Lahat ng bagay na ginawa kagad, na mga report na ginawa kagad, ay ginawa yan sa panahon na hindi pa nag-isip na magsinungaling ang tao na deklara. Kaya, yan ang the most believable sa batas ng ebidensya, yung pinakaunang sinabi sa report. So, with that, very clear, at doon si Lisa Araneta Marcos. So, very clear, hindi naman sinabi ro na nag-drug siya, pero nandoon siya nung mamatay-matay na si Juan Paulo Tantoco. At very clear, na nang dumating ang mga police investigators, mga responders, may nakuhang 3 sirens na may trace pa ng droga na ginamit pang injection. At may nakuha pa na isang plastic na powder ng sigurado parang cocaine po yun. Ladies and gentlemen, I leave to you the judgment kung paano ito. Basta isa lang masabi ko, that is the nearest to the truth na sinasabi ko. Oh. So, ibig sabihin po, totoo pang kwento kasi pinoint out na ng police department na si Lisa Araneta Marcos ay isa sa mga persons of interest na iniimbestigahan sa pagkakamatay ni Juan Paulo Tantoco. Yan lang po ang masasabi ko po. So, shoutout na lang ako, no? Okay. So, yung may binigay lang ko Conchita C, totoo yan, katoto. Kaming nasa LA, balita yan. Okay. Tapos ang reaction naman ni Conchita C, lahat ng balita about Lisa Marcos, balita yan dito at fake news si Claire. Si Auntie Claire, kawawa naman si Attorney Claire. I sympathize with her. Wang Buko, may dagdag naman yung report, fake news. Yung sinabi na kasama si Epil sa paggamit hindi po ito fake news, Wang Buko. Report po ito ng police department. Kinukot ang mga testigo at naabutan mismo nila. Kaya wala tayong po magagawa. Hindi natin sabihin na false report ito. Tayo magsasabi na fake news, wala ka naman dun eh. Hindi mo naman alam kung anong totoo. Tapos magsabi ka pa kung alin ang fake news. Kung hindi mo alam na saan ang totoo, hindi mo masabi kung alin ang fake, alin hindi totoo. Di ba, Wang Buko? Oh, yan po. Tapos, Bernard Shaw, please post the link here. Ayan, may pinano ko ng link kanina. Tapos, Maria Luina Lorden, Dr. Toto, mabuhay ka, sa totoo lang lahat tayo. Okay? Tapos, si Conchita C, ang style ni Lisa, parang si Imelda hilig sa party. Bernard Shaw, ang sabi naman ng Palacio spokeswoman, fake daw lahat yan. Hayaan mo na lang sila.
Kakaibaro, okay, Wang Boko, kumain na po sila ng pero walang nagpapatunay. Ay, wag ka na magdepensa kasi unang-una po, wala ka naman doon. Hayaan na lang muna natin kung anong sinireport ng Beverly Hills Police. BBS Las Vegas, Noy Pitch, di ba? Filipino restaurant yan. Conchita C, basta sa vlog mo katoto, nakaabang ako. Salamat po. Kakaimaro, fake news daw yan, sabi ni Auntie Claire, Ben Reclamador. Antonio Rafael, bakit diyan sila Jinggoy? Ibang topic naman niya kung bakit sila Jinggoy, si Cheese andon. So, Bernard Shaw, syempre, patago naman ang sumisingot. Okay? Tapos si Kukaymar, kay Kumaro, marami silang magkasama. Bakit si Ipil lang? Siyang sikat eh. Wala tayong magagawa. Wang Boko, dami-daming politiko na Pinoy doon sa event. Si Ipil, wala tayong magagawa. Wang Boko kasi siya pinakasikat doon eh. Mindanawan, even the Rolling Stone band justified that Bangag supplying them a coke. Ganoon. Kay Kumaro, sino pang government official ang kasama ni Ipil? Ay, sabi tama no, sa Rolling Stone pala, nagbanggit pala sa interview na sinusupply pala sila ni BBM ng cocaine. So, Bernard Shaw, isa lang ang gawin dapat para matapos na yung diskusyon na nagdodroga ang first family, magpa-hair follicle na sila. Tama, yan naman ang pinakasolusyon dyan. Bakit natakot sila kung walang katatakutan? Edmond Sumasal Beltran, grabe na to. Tapos si Presperes yung asawa ni Paulo Tantoco, government official. Si Presperes, Bernard Shaw, kung sa ibang bansa nangyari itong kontrobersya na ito, baka nagkagulo. Sigurado yan. Fake news daw, sabi ng Claire, BBS Las Vegas. Mayroon din dito sa Las Vegas ang Noy Pitch, mahal mga pagkain dyan, mga Filipino foods. Lisa Tanaka, matanda na si Lisa Araneta, First Lady. Kay Kumaro kasi siya ang First Lady, asawa ng Pangulo. Ben Reclamador, ang sinasabi nilang fake news ay ang pagkukonect nila. Wala na talaga. Wala na kang may ibig sasabi fake news. Hindi na to fake news. Ang problema lang po, pag nagsabi si Ma'am Claire na fake news, ano ang news? Anong totoong news? Ang problema, kung hindi mo ma-identify ang true news, how logical are you to say kung may fake news? Diba? Ganun lang kasimple. Hindi mo nga pala kilala kung alin ang true, anong hindi true. Tapos masabi ko isa, fake news. Kay, gandang morning po, watching from Daraga, Albay. Maray na aga sa Albay, sa Bicol, sa Camarines, sa Sorsogon, sa Masbate, Lili Molina, attorney na hold na talaga sa US. Andrea Guico, na hold nga siya talaga, sigurado ako. Andrea Guico, watching from Singapore. Wonder Mike, good morning, Dr. Terador. Maynard Salviejo, shout out kay Tita Claire. Tiza Miguel, Impeach Marcos, Ernesto Chavez, to Arecode. Sige, madamong salamat. Efren Anino Guhilde, good morning, Dr. Toto, the best tirador ng Pilipinas. Natitira na natin sila ngayon. Di fake news, yung sinasabi ni Yusek Claire na nakauwi ng March 10. Paano makauwi ng March 10? Alanganin po sa oras, 5 a.m. March 10. Ang March 9 doon, March 10 dito. Ilan bang oras ang biyahe? Di ba? May video na kumain pa sila sa LA ng March 8, Sabado ng 7 p.m. Hindi, ang March 7 yun, ang kumain sila doon. Lisa Tanaka, dapat impeach si BBM, bad influence sila. Bernard, so bakit di report sa mainstream media? Ay takot kasi sila sa mainstream media. Yan po ang kaibahan ng vlogger tsaka mainstream media. Yung vlogger, madali lang, walang problema, report lang ng report. Pero yung mainstream media, dami pang dadaanan. May kukontra. Bernard, so nakinig ako sa mga radio lahat sa Manila through web. Wala din naman na pag-usapan ito. Kaya patuloy mo yung diskusyon na yan, Idol Tirador. Kung pwede araw-araw. Sige, araw-arawin natin. Di ayaw tumawag nung una kasi nalalaman na nagkukok. Tiza Miguel ayaw mag-resign. Reggie Rigol Felipe, good morning, Dr. Toto. Weng, expert si Madam sa side effect.
ATC Junior, dalawa lang yan. Kung hindi OD, bad batch ang nakuha. Pero mas malamang na OD talaga. Overdose ang OD, no? Ibig sabihin. Wonder Mike, pre, on NI, anti-fake news yan, California Police Report. Paano natin sabihin na fake ang news ang Beverly Hills Police Department report? Pag Manila Police District, yan, pwede pa natin sabihin nagpe-fake ang mga Pilipinong pulis. Maraming problema sa bansa natin tapos mayroon pa tayo adik na presidente. Paano masolo ang dami ng problems ng bansa? Na pahirap ang buhay ng mga Pilipinos. Mayroon tayo adik din sa confidential fund ng Vice President. Mel and SJ, Engineer Toto, yan si Tantuco katabi ni Ipil. Hindi daw, hindi imposible namang hindi. Meron tayong shortage na baka ngayon. Gumawa na lang silang kwento na hindi yun. Ruben San Andres, Toto po yan, Toto Kausing yan, taga Davao City. Cook din kasi may peta yan sa Malacanang. Cook din kasi may pera din sa pareho silang, di ba? Sino pa, hindi ko maintindihan po. Yan ang napala ng Cook Party ng mayayaman. Lisa Tanaka, ganyan, mga social session ng mga gumagamit. Cassandra Daisy, Dean Chase, as the body cam. Okay. Thomas Isplana, the like and share na tayo. Good morning. Dr. Toto, makaabot sa live news. Salamat po. Drawback, vibranium, hardcore sa living area. Tapos dollar bills pa ginagamit. Dollar bills pa ginagamit pang hit-hit. Grabe Parang sa movie lang ng Hollywood. Deborah Caneda, dininay ni Attorney Claring. Cassandra Daisy, mga pulis na responder sa may body cam. May copy si Dean Chase, lagot, patay. Sa Tornino, ang way, very bad, lumabas sa Pilipinas para mag-party. Conchita C, kaya si Lisa di nang naglabas o napunta ng LA, naka-private plane dahil sa kaso. Floor Dev, ayon kay PCO Secretary, private matter daw yun. Ay, hindi naman private matter. Dapak nandun ang First Lady, hindi po private matter yan. Diana Mayer, I'm in Burbank, about 20 minutes away from Beverly Hills. Ay, malapit lang si Diana. It's odd that not a single report of this incident made it to the local news. Lisa Tanaka, si Araneta ang napigil, mabuhay po sana sa Tantuco. Tama, kung hindi niya pinigilan, buhay pa sana si Juan Paulo Tantuco ngayon. Kaya lang, takot siya na hindi pigilan kasi mabibisto. Ang problema ay ganun. Hindi ko lang alam, mga taga-California kayo, anong parusa sa California kung mahuli ka na mayroon kang cocaine possession? Sinong supplier? Smuggled mo galing sa bansa natin o may supplier na sa Amerika? Malamang sa Florida galing yun. Alan Sauls, makipagsabayan nata. Lisa Tanako, dahil siya ang pumipigil, huwag dalhin sa ospital. Alan Sauls, di kinaya ang dosage ni Madam. Ben Reclamador, totoo nga mga kwento, pero ibig sabihin na lahat ng tao doon nagkukop. Diana Mier, kung hinold niya, ba't nakauwi sa Pinas? Ibig sabihin, matagal pa siya nakauwi, Gina. Tinago-tago nila, akala na sa pinalabas na maaga pa dito na. Pero ang dami pong mga litrato ng Pinos sa Facebook na fake ang mga litrato. Binigay-lagay ang mukha niya. Lolita Livermore, fake daw yung report na yan. Bugsadam, sabi na Attorney Claire, fake news. Sila na. Isma Mustafa, Jana Mer, it could well be fake. The Dutertes are known for that. Okay. Pero ang totoo lang, pagdating ng Duterte, tumagal na siya sa loob ng kulungan. Ba't nabuhay naman? Wala namang fentanyl na ginagamit. Ibig sabihin, hindi siya addict. So, nakakalungkot, Dr. Toto, sa mga nangyayari sa bansa natin. Sayang ang aming pagka-loyalista. Taga-Samar po kami sa Palo, Leyte. Okay. Maupay nga aga. IBBS Las Vegas, kawawang nagtatanggol si Claire sa mga Marcos, malapit na magpakamatay. Ano ko wag naman? Conchita C, kaming nasa US Pilipinas na yan, legit si Chase. Jana Mier, kung hinold, bakit nakauwi ng Pinas? Ibig rin nagpiyansa. Matagal siya nakabalik Para napansin ko nga, meron siyang anklet Uncle of Pulseras. Ading kagmat, si Claire ay ang ng fake news. Cassandra Daisy, nasa LA newspaper, paano fake? Nandun na pala sa LA newspaper
Wally on Lens, paki-update na lang po kami lagi dito, attorney. Salamat at bubuhay ka. Tapos si May LS, yung kay Kagudo sa YouTube, si Kagado pala, no? Channel March 8. Hanapin mo si Kagado. Para ay si Kagado. Oo nga, Kagado. Alam ko si Kagado ang aksidente nakakuha ng ng kain sa Noy Beach. Sabi yung Kagado. Ay. Ito, nakuha ko na. Pwede ko na ipakita sa inyo yung kuha ni Kagado nung pinost niya nung kailan niya na-post ito? Dali. March 9. Okay, Ito sabi niya, scope daw niya ito. Ipakita ko sa inyo. I-share ko sa inyo yung kuha ni Kagado. Na nagkataon na kumain siya doon, nandun si First Lady tsaka si Tantuko. Ito po yan, isi-share ko po sa inyo. Buti naman si Kagado. Tama, hinanap ko na kanina si Kagado pala yun. Ito po si Kagado. Pansinin ninyo, nandyan si... Yan po sila kumakain, Yan si First Lady, Ayan, First Lady ng Pilipinas nandito sa Noy Beach. So, ayan. Ayan, nakatalikod. March 8, March? Ayan, di ba? March 7 yan. Ayan. Scoop po. First Lady ng Pilipinas nandito. March 8, 7 p.m. Ayan. Ayan. Ito po yung actual First Lady photo. ng Pilipinas nandito. Ayan. Ito po ay... Di ba? Hindi mo na pwede sabihin fake news ito. Ayan. First Lady ng Pilipinas. Ayan. Up and close. And personal. Ayan, Eligio. Dito sa Ayan. Andito Nung kinuha ito ni Kagado, wala siyang kalam-alam na importante pa na sa buhay. Sa pangyari ito si Juan Paulo. Siguro matay siya ng kasal. Hindi pa kanya alam na Manila International Film Festival, akala niya kasal. Yun, ha? Yan. Tama na. So, yan po yung ebidensya na hindi na hindi fake news ang mga kinikwento natin. So, salamat po kay D, yung mga LS ni Kagado. Naglabas kasi ng faking documents, pinakalat para i-downplay ang news at sabihin fake news. Pero ang tantiyan ko po sa kanila din galing yun para pagtakpan ang tunay na report. Thomas Isplana, never again sa mga Marcos. Tama ang mga sinasabi ng mga dilawan. Noon na ang mga Marcos ay magnanakaw, ngayon lang namin napagtanto. Deep fake news daw, sabi ni Yusik. Para fake news, kalalabas lang nung live stream ni Kagado. Marlon, bilyonaryo na report yan, Hillside, Cebu. Engineer, good job. Fair ka lang naman. Tinitira si Digong at Marcos. Cassandra Daisy, magkano ang ginagastos ng mga party-party na yan? Pera natin mga Pilipino. May sinabi si Yusik Claire na imposible daw kasama si IFL kasi nung hapon na sa event, ito, kubain na nga sila ano ka ba? Thomas Isplana, di Dr. mahirap malusutan yan na cocaine case ni Lisa dahil credible ang imbestiga ng taga-US Police. Victor Pareno,
fake news, verify mo naman. Hindi po fake news yan, Victor Perino. Pasensya ka na po, hindi po fake news yan. Paano mo nalaman fake news? Hindi mo nga alam kung ano. Kung hindi mo po alam kung saan ang true news, hindi mo alam kung saan ang fake news. BBS Las Vegas, wala na si Al Pacino na godfather sa cocaine. Mayroon naman godmother, si cocaine, si Lisa. Sabi ni D, apostrophe. Hindi, exclamation mark. Hindi pwedeng matter yun kasi nandoon ang First Lady, saka galing sila sa event na government funded. So Victor Perino, believe sana ako sa iyo. I thought panindigan mo. Bakit believe sana? Huwag ka believe sa akin kasi sabi lang man ako ng totoo. Pasensya ka na, Victor, ha. Kung fan ka ni Marcos, wala akong magagawa. Di bawal ang coke sa US, weeds lang ang legal sa ibang states. Ganun ba? Paano? Ba't hindi na kuan? Ilang bang ang kuan? Kung bawal, ilang taon bang kulong? Doktor to, saan makulong si Lisa Tana sa California na habang buhay dahil sa cocaine? Victor Perino, nabayaran ka na. Hindi po ako nabayaran ng mga Duterte. Pasensya ka na, Victor. Wala po ako presyo. Okay, Bernard Shaw, Cassandra Desi, sumali ka, nakaili police cap, lagot na. Bernard Shaw, bakit di na ibalita sa lahat ng mainstream media? Kasi mainstream media po madaling mabusalan. Nakalagay sa title, March 8, 7 p.m. March 8 yan, Dr. To, March 9 na sa Pinas o nga no. Thomas Isplana, Dr. Toto, until nang lumalabas ang katotohanan man may video, Ben Reclamador, nakaparty sila kasi 20 pesos na lang ang bigas. Bugsadam, baka bayad kaya di binalita kasi matitira sila ng admin party. Anong natin ngayon, FL yan eh. Marlon, kapatid ng magnanakaw ang drogista. March 9, linggo yon sa Pinas, na sa LA pa si FL. So paano makarating sa Pinas ng Monday? O nga, tama ka. 5 a.m. So pangkontra yan sa sa claim na 5 a.m. nandito siya ng March 10. Elfida Madara, fake news ang police report, sabi ni Claire. Gregory Babaran, no? Elfrida Madara, no? Tapos kasama pa po sa video si Tandoko. Opo, kasama po. Victor Perino, bibilib ka ng CEO si Claire? Nagpapatunay ng fake news, yung police report, bakit wala siya nailabas? Cassandra Desi, yan, video na yan ay nangyari 8:07 p.m. After namatay si Tandoko, 12 noon, which is Philippine time. So, paano makauwi sa Pinas si Madam? 3:10 it takes 14 to 16 hour na travel time. So, hanggang dyan na muna tayo at magandang umaga po sa inyong lahat.